message. So ito po ay related pa rin dun sa ating mga previous na mensahe po na ating po napakinggan, and that is about sa isang evangelist o sa isang messenger ng salita ng ating pong Panginoon. So, ngayon po ay samahan po ninyo ako sa aklat po ng Philippians. So, buksan po natin sa ating mga Biblia sa aklat po ng Filipos, Kabanata 1, or Philippians chapter 1, verses 12 hanggang verse 26. Okay, kung nakita na po natin, mga kapatid, tayo po ay sandaling tumayo para po sa pagbasa. Mula po sa aklat ng Filipos, Kabanata 1, talata 12 hanggang 26. I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel, so that it has become known throughout the whole imperial guard and to all the rest that my imprisonment is for Christ. And most of the brothers, having become confident in the Lord by my imprisonment, are much more bold to speak the word without fear. Some indeed preach Christ from envy and rivalry, but others from goodwill. The latter do it out of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former proclaim Christ out of selfish ambition, not sincerely, but thinking to afflict me in my imprisonment. What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and in that I rejoice. Yes, and I will rejoice, for I know that through your prayers and the help of the Spirit of Jesus Christ, this will turn out for my deliverance, as it is my eager expectation and hope that I will not be ashamed, or I will not be at all ashamed, but that with full courage now, as always, Christ will be honored in my body, whether by life or by death. For to me to live is Christ, and to die is gain. If I am to live in the flesh, that means fruitful labor for me, yet which I shall choose, I cannot tell. I am hard-pressed between the two. My desire is to depart and be with Christ, for that is far better. But to remain in the flesh is more necessary on your account. Convinced of this, I know that I will remain and continue with you all for your progress and joy in the faith, so that in me you may have ample cause to glory in Christ Jesus because of my coming to you again. Purihin po ang ating Panginoon. So tayo po ay manalangin. Tunay po, Ama, na ang sandaling ito ay sandali na hangad po namin ay ikaw lamang ang patuloy na maparangalan at maluwalhati. At muli po, sa inyo pong ihahatid na salita, pangunahan po ninyo ang bawat isa po sa amin. Ang Santong Espiritu ang siyang maging illuminator sa amin pong mga isip, at siya din po ang mag-empower sa amin, Panginoon, na isagawa po namin kung ano po ang mga katotohanang nakapaloob sa inyo pong mensahe. At sa inyo pong tagapagsalita ay patuloy niyo po lamang gamiting tagapagsalita lamang at itago sa likod ng inyo pong kapahayagan at ng inyo pong kabanalan. At mapagpakumbaba po na ihatid ang inyo pong banal na salita. At ito po ay magtaas po lamang sa iyo, Panginoon. Salamat pong muli sa umagang ito. Basbasan niyo po, O Diyos, ang sandali ng paghahayag ng iyong salita. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Okay, kita na po natin sa ating screen yung theme ng ating pong message. Ano po? So, that is the joy of the evangelist, o ang kaligayahan ng ebanghelista. So, bilang isang tao, mga kapatid, of course, alam na, na-experience naman po natin, na meron po tayong mga kanya-kanyang mga preferences. So, meron po tayong mga kanya-kanyang gustong tahaking career. So, kaya nga, ang mga kinukuha nating course is based doon sa ating mga ambitions nung tayo po yung mga bata pa. Or let's say, kapag tayo po ay nung lumaki na, nag-iba na yung perspective natin, nag-iba na yung decision po natin na kung dati, nung bata tayo, gusto natin maging doktor, tapos nung
nung lumaki na tayo, ang gusto na natin maging piloto. Ano? O di kaya nung tayo po ay bata, ang gusto natin ay maging dentista. Ngayon, ang gusto na natin ay maging ah, ano na, businesswoman, for example. Ano? So, ibig sabihin, sa pagtakbo po ng panahon, so nag-iiba-iba yung ating mga preferences sa ating career, sa ating gustong maging, sa ating buhay bilang isang tao. At kapag nandun na tayo sa bahaging yun, so since na ito yung pangarap natin, since ito yung ating talagang kagalakan na maging, so nandun yung enjoyment, nandun yung passion, nandun yung enthusiasm natin na gawin lahat ng trabaho, na ito yung pinangarap natin. Ano po? But kahit doon sa bahaging iyon, kahit doon sa puntong iyon, so there are times na parang hindi tayo ganun ka enthusiastic, hindi tayo ganun ka energetic na magtrabaho, hindi tayo ganun ka passionate na gawin kung ano yung pinangarap natin. Di ba? So, masasabi ba natin na ganoon din ba sa ating paglilingkod sa Diyos? Na kapag halimbawa, tayo po ay nandoon sa low part or low stage ng ating paglilingkod, sasabihin natin, ay makapangisda na lamang katulad ni Apostol Pedro, na nung umakyat o nung namatay sa krus ang Panginoon, so siya ho ay nag-decide na bumalik sa pangingisda. So dahil sa halimbawa, meron siyang mabigat na experience sa ministry, ay umalis siya sa ministry at siya ay bumalik na lamang sa kanyang dating hanap buhay o trabaho. So, dito po mga kapatid, makikita po natin sa katauhan po ni Apostol Pablo that from the time na siya po ay tinawag ng Panginoon, hindi po siya kailanman umalis. So, never po na mababasa po natin sa mga sulat po ni Apostol Pablo na siya ho ay nandoon yung kanyang desididong pag-alis sa kanyang pagiging bondservant ng ating Panginoong Hesus. At ang isang katunayan po, sabi nga, ang isang proof na makikita po natin is ito pong passage na atin pong babasahin or binasa kanina, na kung saan siya po ay nasa isang piitan, siya po ay nasa isang kulungan, sapagkat siya po ay nangaral ng ebanghelyo ng Panginoong Hesus. So, isang adverse situation na kung saan hindi niya tiningnan na isang negatibong pangyayari, kundi ito ay isang oportunidad. Ito ay isang pagkakataon na may sakatuparan pa rin niya ang pagiging alagad, ang pagiging missionary, ang pagiging evangelist ng Panginoon. That's why ang ating theme is the joy of the evangelist. Okay? So, maaaring sa buhay natin bilang isang Kristiyano, merong mga sumasaging negatibong pag-iisip, negative thoughts, meron din mga experiences na may tuturing po nating masama at hindi maganda sa atin at nakakaapekto doon sa ating passion na paglingkuran ang ating Panginoon. Nakakaapekto doon sa ating passion na ipangaral ang mabuting balita para sa mga tao. Pero dito po sa passage, mga kapatid, makikita natin that Paul, hindi po siya nag-wave doon sa kanyang calling na magpatuloy sa kanyang pangangaral ng mabuting balita, bagamat tila baga ito po ay imposible dahil siya po ay nasa piitan. Hindi po siya makakapunta sa mga bayan-bayan. Hindi po niya mapupuntahan ang mga sinagoga upang mangaral patungkol sa Mesaya. Hindi po siya makakapangaral sa mga taong may mga posisyon para ipagdiinan na ang Panginoong Hesus lamang ang daan patungo sa kaligtasan at siya ho ang hari ng mga hari. Pero dito po makikita natin, there are 4 important things. Meron pong 4 na mahalagang bagay na kung saan dito po nanggagaling or ito po yung nagsisilbing kagalakan at katuwaan o kaligayahan po ni Apostol Pablo bilang isang ebanghelista. Okay? So, alam niyo po, pagka tayo po ay nabibigyan ng chance na makapaghatid ng gospel, ano po yung nararamdaman po natin? Ano po yung nasa panloob po natin? Ano yung feeling po natin na i-present ang ating Panginoon sa mga tao? Of course, nandun po yung ating kagalakan. Amen?
Nandun po yung ating katuwaan na i-present ang Panginoon dahil kilala natin siya at hindi tayo nagbabakasakali kung sino po ang ating Panginoon. Kaya nga, pagdating sa relihiyon, nandun yung kanilang enthusiasm at yung kanilang passion to share, pero hindi tungkol sa Panginoon, kundi tungkol sa kanilang samahan. Samantalang sa atin, sa biyaya po ng Diyos, binigyan po tayo ng karunungan ng Panginoon how to share the gospel. Paano natin ibahagi ang mabuting balita? So, hindi lang po verbally, hindi lang po verbally natin may present ang mabuting balita, kundi maging sa ating praktikal. Okay? Kahit sa praktikal na pamamaraan ay atin pong maiparating at maibahagi ang mabuting balita. Kaya sa ating apat na katotohanan, so unang-una mga kapatid, so ang atin pong apat na katotohanan ho dito, so ang matutunghayan lang po natin for today is the first two, o ang unang dalawang katotohanan muna. At yung susunod po ay sa susunod po na the other Sunday. So, yun po yung ating third and fourth. So, basahin po natin muli dito po sa verse 12 hanggang verse 13 or 14. Okay? So, balikan po natin ang ating mga Biblia. So, ang sabi po dito, I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel, so that it has become known throughout the whole imperial guard and to all the rest that my imprisonment is for Christ. And most of the brothers, having become confident in the Lord by my imprisonment, are much more bold to speak the word without fear. So what is the first? So ano yung unang kagalakan po ng isang ebanghelista na makikita po natin kay Apostol Pablo? So dito po sa ating unang point, sabi dito, is the progress of the gospel. So, he said that what has happened to him has really served for the furtherance, for the greater progress, for the advancement of the gospel. Hindi po niya sinabi sa church ng Filipos na ito na ang sandali. Sabi nga na hindi na ako makakapag-share kasi ako'y nasa piitan. So, para bang naging excuse yung kanyang imprisonment para hindi siya makapag-preach, para hindi siya makapag-evangelize. Hindi ba sa buhay po natin, meron tayong mga excuses para hindi makapag-share? Hindi ako magaling magsalita. Hindi ako eloquent. Hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Okay? So marami tayong excuses. Ay mas matalino pa yung taong yun kaysa sa akin. Yan. So intimidated tayo doon sa taong pangangalan natin. Mayaman yun. Ako hindi. Okay? Ayun, sabi nga, may posisyon, ako'y wala. Diba? So we have lots of excuses para sabihin natin, hindi ako able, hindi ako qualified na mag-share ng mabuting balita. Pero sa passage po na ito, makikita natin, hindi ho nag-excuse si Paul sa kanyang calling para hindi po mag-evangelize. But he said that it has really served, his imprisonment has served for the advancement of the gospel. So, tiningnan niya yung kanyang pagkakapiit sa perspektibo ng pagiging isang alipin ni Kristo. Hindi niya tiningnan yung kanyang pagkakapiit para sabihin, ay magmumukmuk na lang muna ako. Yan. Magpapahinga na lang muna ako. At siguro pagkalaya ko uli, saka ako mag-share. So, ganun ba yon? So, hindi po. Ibig sabihin, mga kapatid, there was never a time sa buhay po natin para hindi tayo magkaroon ng passion na ipangaral po ang salita ng kaligtasan. We long for the greater progress of the gospel. So, the agency or the instrument is through our circumstances. So, meron tayong iba't ibang circumstances na pinagdadaanan ngayon. Adversities. So, lahat tayo. Nasa adversity tayo. Meron tayong mga problema. Marami tayong isipin. Marami tayong hinaing.
Marami tayong alalahanin. Marami tayong kabalisahan. But do you know that even these circumstances will be used by God for the greater progress of the gospel? Alam niyo ba na kahit sa mga kagipitan at mga pagsubok na pinagdadaanan po natin, ito ay gagamitin ng Panginoon upang ang gospel, ang mabuting balita'y mas lalong maipalaganap. Mas lalo nating maibulalas, mas lalo nating ibigkas, mas lalo nating sambitin ang mabuting balita. So, the situation of Paul is adverse, but his joy for the greater progress of the gospel continues to increase. So yung galak ni Paul para sa mabuting balita ay hindi po nag-decrease dahil siya po ay napiit o nakulong. At sana ganun din po tayo. Hindi po ibig sabihin na nandito tayo sa rough, sabi nga, sa rough surface ng ating Christian race. Tayo po ay, sabi nga, yung ating joy para mag-share ng gospel ay mabawasan. Mag-decrease. Di ba? And here, makikita po natin that the key para si Apostol Pablo, bagamat siya'y nakakulong, ay nandun pa rin ang kanyang joy, nandun pa rin yung kanyang kaligayahan na i-share ang mabuting balita is that because his focus is not on his imprisonment. Okay? Bagamat alam niyang siya'y nakapiit, pero hindi dito nakatuon ang kanyang isip. Hindi dito nakatuon ang kanyang atensyon. Hindi dito nakatuon ang kanyang buhay. Ang buhay niya ay nakaangkla sa Diyos, sa Panginoon, at ang buhay niya at ang kanyang atensyon ay nasa kanyang misyon. Kaya yun po ang isang mahalagang bagay na ating may sagawa sa buhay natin. Na kahit ang ating situation sa buhay ay gamitin po ng ating Panginoon para tayo ay maging tapat at maging epektibo sa ating pag-iibanghelyo. Okay? So, his focus is not on his imprisonment. Likewise, our focus should be not on the circumstances that we are facing, okay? But on our calling, on our mission. So ano po bang mission natin sa buhay? Ang ma-resolve lang ba yung ating mga pagsubok? Ha? Yun lang ba ang meaning ng ating buhay Kristiyano? Ang ma-resolve lang yung ating problema, saka tayo susunod sa Panginoon? O habang nandun pa yung problema, mas lalo tayong nagiging eager, mas lalo tayong nagiging submissive na maglingkod sa Diyos. So which of these, sabi nga, which of those ang nandun tayo? Na nagiging conditional yung ating pagiging Kristiyano dahil mabigat yung ating pinagdadaanan ngayon. Tapos pagka natapos na yung problema, natapos na yung unos, saka tayo a-attend. Saka tayo mag-share ng Word of God. Saka tayo mag-active sa gawain. Pero si Paul, nasa kasagsagan ng pagkakulong, nasa kasagsagan ng mga pagsubok, pero hindi ho nawala ang kanyang katuwaan na ibahagi ang mabuting balita. So this is the first, sabi nga, ito po yung unang kagalakan ng isang ebanghelista. Every Christian is an evangelist. Amen? And since we are all Christians, we're all evangelists, at tayo po, sabi nga, ang kagalakan po natin is the progress of the gospel in whatever circumstances na ang ating pong pinagdadaanan. Sa kahit anong pangyayari po, ang ating pong pinagdaanan, ito po ay maging daan para sa progress ng mabuting balita. He did not ever take his imprisonment as a failure. So, kasi yung ating example kanina, kaya may mga tao po na nag-abandon sa kanilang career, may mga taong umalis sa kanilang trabaho, it's because of major failure sa kanilang buhay na kanilang ginawa. Kaya ayaw na nilang bumalik kasi may trauma. Meron siyang traumatic experience.
Pero si Paul, bagamat halos lahat ng klase ng traumatic experience niya sa ministry ay kanilang pinagdaanan, pero hindi siya umalis sa kanyang pananampalataya. He did not abandon the ship. Hindi siya umalis sa pananampalataya. Okay? He did not ever take his imprisonment as a sign to leave. Hindi ito tanda para sabihin, ay, para hindi ako para dito. Baka hindi talaga ako tinawag ng Panginoon para dito. Di ba? Pag mayroon tayong mga tinatawag nating trials or troubles sa buhay, ang sasabihin agad ng isip natin ay, teka muna. Baka hindi ako para dito. Baka may iba pang plano sa akin ng Panginoon. But, alam niyo po, ang plano ho ng Diyos, isa lang ho eh. Ang plano ho ng Diyos, ikaw ay maging lingkod niya at magpagamit ka sa Kanya. Kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, kung ikaw ay isang tunay na nakakilala sa Kanya, ang nais lang ng Panginoon sa iyo, unahin mo siya. At hindi ang ibang mga bagay. Okay? So he did not ever take his imprisonment as a failure or sign, but an opportunity to testify of Christ. That's why in the text, sabi niya, that what has happened to me, so sa ibang translation po, ang mababasa po natin is my circumstance or my circumstances. Ibig sabihin, yung kabuuan ng kanyang pagiging isang minister, ng kanyang pagiging isang missionary, lahat, good or bad. Sabi niya, my circumstances has really served to advance the gospel. So lahat ito ay naging daan upang ang mabuting balita ay mag-progress. So that it has become known throughout the whole imperial guard and to all the rest that my imprisonment is for Christ. So dito po, makikita natin na yung pagkakapiit ni Apostle Paul is not because of sin. It's not because of any violation sa batas. Bagamat sinasabi ng batas ng Roma na mabigat ang kanyang ginawang kasalanan, kundi ang kanyang pagkakapiit ay sapagkat ito'y para sa Panginoon. It is for Christ. Kaya ang isang Kristiyano po na talagang ang kanyang passion is to share the gospel, to share the message, hindi talaga siya tatanggapin ng lipunan. Hindi talaga siya kikilalanin ng sanlibutan. Kaya ito po ang pinagdaanan ni Apostol Pablo, that his imprisonment is for Christ, but it doesn't mean na ang kanyang pagkakakulong ay katapusan ng kanyang calling bilang isang missionary or bilang isang servant ng Panginoon. Kaya, in our personal spiritual life, we suppose that our Christian life is a straight, well-paved, and lit path where its end is Christ. Or where its end is Christ. So, naisip natin na ang inilatag na landas ng Panginoon sa atin bilang isang Kristiyano o bilang isang anak niya ay isang magandang daan, isang matuwid, isang aspaltado, isang, sabi nga, well-lit, talagang may mga street lights pa para hindi tayo maligaw. So yun yung, kumbaga, we suppose na ganito ho yung daan na inilatag po sa atin. But in the Christian race, the reality is, marami pong mga tinatawag nating rough surface na dapat nating tawiran. Sino ho dito naka-experience na nung bata siya ay pagpapasok po sa school ay nakayapak, tapos lakad. Ang lalakaran ho ay batuhan. So siguro meron po sa atin na naka-experience po noon. Ang lalakaran po ay ilang ilog, sabi nga, ilang bundok, tapos bato-bato. Di ang sakit po sa paa bago makarating ng school. Tapos pag uwi, ganun din. Walang tsinelas. Walang protection sa paa. So, nandun yung pain, di ba? Nandun yung discomfort sa paglalakad. Pero yung determinasyon
ay hindi nawawala. Na matuto, makapagtapos. Yun po ang Christian grace, mga kapatid. Kahit tayo po minsan, sabi nga, nandun tayo sa batuhang bahagi ng ating paglalakbay bilang isang Kristiyano, but we are determined and we are passionate na ipagpatuloy po ang takbuhin para sa Panginoon. Amen? Are we determined na tapusin po ang karera? Ha? Ang takbuhin? Kaya nga sabi sa Hebrews chapter 12, let us run with perseverance the race that is set before us. That is the race of faith that is set before us. Lahat tayo po ay mananakbo. Lahat po tayo ay mga performers sa ministeryo ng Panginoon. Hindi lang ho tayo tagapakinig or spectator. Hindi lang ho tayo yung tagaputok. Sabi nga, parang hudyat ng pagsisimula ng takbuhan. Okay? Hindi ho tayo yung, sabi nga, nandoon sa sideways ng race of faith. Tayo pong lahat ay nasa, sabi nga, actively, nasa gitna po tayo ng takbuhan. Okay? And we are eager to reach the finish line. Nandun yung ating determinasyon na tapusin ito. Nandun yung ating determinasyon na ipagpatuloy. Kahit masakit, kahit bako-bako ang daan ating tinatahak sa pananampalataya. So there will be rough surfaces, bumps, or sabi nga, let's say may mga tinatawag tayong mga yung mga ways, na para bang maze rather. Yan. So para bang bago tayo makaalis doon. So kailangan nating isipin mabuti kung saan tayo direksyon pupunta, kung kakaliwa or kakanan. So ganun po yung realidad po ng Christian na takbuhan. Ganun po yung realidad ng takbuhing pananampalataya. Hindi po ito isang tuwid na daan lamang, nakita mo na yung dulo. Okay? Ayun, kita ko na, ang dulo. Ay di, parang ang magiging impact ko nito sa atin, ay di, mag-relax na tayo kasi kita mo na yung dulo sa takbuhin o sa takbuhan. Pero ito po ang pinagdaanan ni Apostol Pablo. Na bagamat may mga pagkakataong siya'y napipiit, siya'y binabato, but ang intention ho niya ay hindi nawawala. At ang kanyang kagalakan ay hindi nawawala para sa mabuting balita. So, his joy is for the greater progress of the gospel. For the furtherance of the gospel. So, naalala ko po yung sinare po ni Pastor Jack noong last September sa 1 Thessalonians 5:16 to 18. So, ano po sabi doon? Rejoice always, pray without ceasing, and in everything give thanks, for this is the will of God concerning you. What is the will of God, by the way? It is not easy to give thanks in all circumstances. But since it is the will of God, you have to thank God for everything. Sabi nga, for all circumstances. Not only doon sa mabubuti, but even doon sa pangit. O doon sa mga hindi magaganda. Dahil ginagamit din yan ng Panginoon para mapalalim ang iyong puso sa paglilingkod sa Kanya. Para mapalalim ang iyong katuwaan, ang iyong pagiging mapanalanginin, at ang iyong pagiging mapagpasalamat sa Kanya. It's a matter of perspective, brothers and sisters. Okay? It's a matter of, sabi nga, kung paano po natin tingnan ang sitwasyon. Huwag nating tingnan ang sitwasyon na ito ay excuse para hindi natin gawin kung ano ang pagkatawag sa atin. Kundi ito ay oportunidad para magawa natin kung ano yung pagkatawag natin. And that is to share the gospel. So every circumstance in your life is God's opportunity for the advancement of His mission. So every circumstance, kahit mahirap, kahit mabigat, kahit masakit. Amen? So that is the first point po natin.
that through our circumstances, ito po ay gagamitin ng Panginoon for the greater progress of the gospel. Next, what is the aftermath? What is the outcome of doing our calling kahit ang circumstance, sabi nga, is negative? Kahit nakakulong, kahit may pagsubok. So what is the aftermath? Ano pong nangyari? Nung si Paul po ay nagpatuloy pa rin na ipangaral ng mabuting balita at ito ay nakarating, sabi niya, to the whole imperial guard, and they knew that his imprisonment is for Christ. And in verse 14, and most of the brothers having become confident in the Lord, by my imprisonment, are much more bold to speak the word without fear. So ano po ang ibinunga ng pagpapagal ni Apostol Pablo na ihatid ang salita ng Panginoon kahit siya'y nakakulong? So what is the aftermath? So makikita po natin, there are three. Okay? So first, they became confident in the Lord. Hindi po sila disheartened sa nangyari kay Apostol Pablo. Hindi po sila disappointed sa nangyari po kay Apostol Pablo. Di ba? Iba ho ito doon sa naging reaction po ng mga apostol. Doon sa sinabi po ng Panginoon na ako aalis. So ano pong naramdaman nila? Anong naging reaction nila? They were worried. They were became anxious. But he said, ang Panginoon, sinabi po ng Panginoon in John 14, let not your hearts be troubled. Believe in God and believe also in me. But here, si Paul, nakakulong po siya sa Roma nung panahong ito, at ang nakita po niya, sabi niya, ang mga taga-Filipos, they became confident. They became confident in the Lord. So mas nag-ibayo ang kanilang kumpiyansa sa kanilang buhay bilang isang Kristiyano sa Panginoon. Yung kanilang faith. Di ba? And number two, they are much more bold to speak because of their confidence that they are in the Lord, that they are for Christ. They are much more bold to speak. Mas naging malakas ang loob nila. Mas naging buo ang loob nila na ibahagi ang mabuting balita. Kaya mga kapatid, talagang ang isip lang ho natin ang nagsasabi sa atin na itong mga pinagdadaanan po natin ay magiging excuse natin para hindi tayo makapag-share ng gospel. Yung mga weaknesses po natin, yung mga weaknesses na meron po tayo, sinasabi po ng isip natin, ay, naku, hindi ako magaling dyan. Hindi ako masalita. Hindi ako maimik. Ang aking personality is hindi ako ganito, ganyan. Hindi ako maboka. Okay? Mahina ako dyan. Hindi ako nakapagtapos ng high school. Hindi ako nakapagtapos ng college. Kaya hindi ako magaling sa ganyan. Huwag po nating lapatan ng ganyan o huwag nating bigyan ng ganong kaisipan ang ating pagkatawag. Kung tayo po'y nakakilala sa Panginoon, we have the gifts. The enablement to present, to share the gospel. Meron po tayong kakayanan na ipinagkaloob sa atin. Okay? So, first, they became confident in the Lord. They are much more bold to speak the word, and they spoke the word without fear. Fearless. Walang takot na kanilang ibinahagi ang mabuting balita. Alam niyo po yung without fear ho dito, hindi ho madali ito. Kasi ang kinakalaban mo ay Roman Empire. Ang kinakalaban mo ay emperor. Iba ho ang tingin ng tao dati sa emperor. Okay? Ang tingin ho ng tao sa emperor ay Diyos. Nung panahon na yon. Kaya pag meron kang ginawa na violation laban sa imperyo at sa emperor,
Talagang mabigat ang kaparusahang naghihintay sa'yo. But sabi nga dito, they spoke the word without fear. They spoke the word of God without fear. Wala na silang pakialam kung anong mangyari sa kanila. Basta may pangaral nila ang mabuting balita. Kahit man ito ang ikamatay nila. Kahit ito man ang maging dahilan para sila ay makulong, parusahan, ipakain sa mga leyon, papugutan ng ulo. Hindi na nila sabi nga, they don't care. What they care is to share the gospel. Di po ba? Napakatindi ho ng kanilang confidence, ng kanilang passion nung panahon na yon. That's why the progress of the gospel, mga kapatid. So are we praying? Tayo ba'y nananalangin for the greater progress of the gospel? And we're not just praying for the progress of the gospel. Are we praying na tayo po ay maging instrumento ng Diyos for the greater progress of the gospel? Nandun ba yung ating kagustuhan na tayo gamitin ng Panginoon? Hindi tayo maging pabigat. Sabi nga, mabigat mang sabihin, masakit mang sabihin. Di ba? Hindi tayo maging burden sa church, kundi tayo po ay maging instrument sa church to share the gospel. So likewise, through our trial for Christ, our church will become more eager, bold, and fearless to share the gospel. Kaya ang una nating gawin, ayon po dito, is kailangan ang ating perspective is kung paano po tiningnan ni Paul ang kanyang sitwasyon. Na hindi niya tiningnan ang kanyang sitwasyon ng negatibo, kundi ito ay oportunidad upang patuloy niyang maipangaral ang mabuting balita. So, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4, 1 Peter chapter 4 verse 12. So, ano po sabi dyan? Hanggang verse 19. Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you. But rejoice in so far as you share Christ's sufferings, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. If you are insulted for the name of Christ, you are blessed, because the Spirit of glory and of God rests upon you. But let none of you suffer as a murderer or a thief or an evildoer or as a meddler. Yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in that name. For it is time for judgment to begin at the household of God, and if it begins with us, what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? And if the righteous is scarcely saved, what will become of the ungodly and the sinner? Therefore, let those who suffer according to God's will according to God's will, entrust their souls to a faithful Creator while doing good. So dito po natin makikita that it is more blessed to suffer for Christ than anything else. Mas mapalad po kung tayo man po ay dumaan sa isang test or fiery trial. Kasi kaya po sinabi itong fiery trial is likely po ang mga Kristiyano po noon sinusunog. Ano po? Sinusunog ng buhay. Imagine. Ganun po kasakit ang kamatayang naghihintay sa mga Kristiyano. The fiery trial when it comes upon you to test you as though something strange were happening to you. Kakaiba. Maaaring kakaiba yung kamatayang ipapataw sa iyo. Pero, sabi dito, rejoice. So ito po yung ginawa ni Apostle Paul. He rejoiced in the Lord. Siya'y natuwa, siya'y nagalak sa Panginoon. Kaya doon sa Philippians, for how many times na sinabi po, rejoice. Rejoice in the Lord. And I will say it again. Rejoice. So napag-aralan na po natin, what is the word rejoice or joy? The root word there is grace, favor.
Di ba? Pabor ho ng ating Diyos. Kung kaya tayo po'y nagagalak. Tayo nagagalak sa biyaya ng Panginoon. So we rejoice by the grace of God. We rejoice sa buhay po natin. Sa kahit anong pinagdadaanan po natin. But we know that we are in the Lord. And since we are in the Lord, we rejoice. Amen? Tayo ba'y nagagalak, mga kapatid, sa mga oras na ito? Amen. Bukas kaya, pagkatapos ng ating worship service, tayo ba'y masaya pa rin sa Panginoon? Ha? O baka ang ating kagalakan lang kapag nakaupo, ano? So, hindi po. Ang kagalakan po natin ay sa Diyos. So, that is the progress of the gospel. Number 2, in verse 15, so ito po ang ating makikita sa verse 15 sa ating passage, Philippians chapter 1. Some indeed preach Christ from envy and rivalry, but others from goodwill. The latter do it out of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former proclaim Christ out of selfish ambition, not sincerely, but thinking to afflict me in my imprisonment. What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and in that I rejoice. Okay, our second point here is the proclamation of Christ. And it is not easy sa case po ni Apostle Paul that Christ must be proclaimed. In order that Christ be proclaimed sa buhay po ni Apostle Paul, because there were some inside the church accusing him. Kasi yung sinabi po niya dito that some indeed preach Christ from envy and rivalry speaks of those na meron pong envy kay Paul. So, hindi po ito talaga nawawala. Ano ho? So, meron pong church talaga na may inggitan. Ano? So, some of them preach Christ from envy and rivalry, but some from goodwill. So, dito po natin makikita that though there are two preachers, so merong dalawang mangangaral, na ang una po dito is unfaithful, at ang ikalawa po is faithful, they have the same gospel. They have the same message. Okay? And through that message, Christ is proclaimed. And when Christ is proclaimed, Paul said, I rejoice. So medyo matalinghaga ito kasi syempre, paano kahit yung mga taong hindi naman tapat sa kanilang pangangaral, ay ikinagagalak din ni Apostol Pablo. Yan. So anong issue dito? So hindi pong issue dito is yung kanilang message. Kasi kinilala din po ni Apostle Paul na yung kanilang ipinapangaral is the same gospel. Di ba? Kaya sabi niya, some indeed preach Christ. Ano? Indeed preach Christ from envy and rivalry. So that is the first point natin, through unfaithful preachers, that they preach Christ from envy and strife, and they proclaim Christ out of selfish ambition. So ano po ang nais i-point out dito ni Apostol Pablo? So Paul did not call them as preachers of a different gospel. So alam po natin yan, yung heteros na gospel, di ba? In Galatians 1 na talagang let him be accursed, anathema, sabi niya. Yung mga nangangaral ng ibang mabuting balita. So tinutukoy niya dito is mga Judaizers. Right? The Judaizers na itong mga Judaizers na ito ay hindi daw sapat lang na ikay manampalataya sa Panginoon, you have to be also circumcised. Okay? May kalaki pa ring pagtutuli para ikaw talaga ay maligtas. So yun po yung turo nila. Pero, ito pong gospel na sinasabi po dito ni Paul para doon sa mga unfaithful na mangangaral is the same. So hindi po different gospel. These are preachers of the true gospel but with different motives. So tama yung mensaheng kanilang ipinapangaral pero iba ang kanilang motibo. That's why Paul said here, some indeed preach Christ from envy.
So gusto nilang magpa-impress doon sa kanilang sinesyakan, Yan, na sila din ay marunong mangaral katulad ni Apostol Pablo. So they were envious of Paul's giftedness to share the word of God. Kasi si Paul, matalino talaga siya. Si Paul, galing nga po siya sa Sanhedrin Eh, hindi ho biro pag sinabing Sanhedrin. Talagang matalino yan. Bihasa talaga yan sa law. Pero, ano nangyari po dito? So, hindi ho niya pinagmalaki yon. Ang ipinagmalaki niya ay si Kristo. Kaya sabi niya dito sa Philippians chapter 3 is only sa kanyang pagkakilala lamang, he left it all. Sabi nga, yung kanyang achievements at ang kanyang fullness is only Christ. Ang kapunuan naman niya ay walang iba kundi si Kristo. Pero sa kabila noon, meron pa rin naiinggit sa kanya na mga preachers din ng gospel. Kaya sabi dito, they preach from envy and rivalry. So those leaders are envious of Paul's giftedness and his effectiveness in ministry and personal encounter of Christ. So maaaring isang dahilan din kaya sila naiinggit kasi si Paul meron siyang personal encounter sa Panginoon. Samantalang sila po'y hindi. Yan. Kaya sa church nangyayari po yan sa mga leaders, parang envious. Alam niyo po yung salitang envy, mga kapatid? Alam niyo po yung salitang envy, yung pagkainggit dito? It's not simply saying that kung ano yung meron yung taong kinainggitan mo, sana meron ka din. Ang ibig sabihin ng envy ho dito, sana wala siya kung anong meron siya. Yun po yung envy dito. Kung anong meron yung taong kinainggitan mo, sana wala siya nun at ikaw ang meron. So yun po yung word na envy. So because of their envy, they became contentious. So from their envious heart, sabi nga, mula sa kanilang pusong mainggitin, sila'y naging palaaway. They became contentious and creating conflict in the church. Kaya ang pinopoint out po dito ni Apostol Pablo is not about the message that they preach, but their motive. Okay? And he points out that faithfulness in ministry includes right motives as well as right doctrine. Kaya hindi lang tungkol sa tamang doktrina ang pagiging epektibo sa ministeryo. Hindi lang tungkol sa tamang doktrina ang pagiging isang epektibo ng isang iglesia. Kundi kung papaano mo ihatid ito mula sa iyong sarili. Kung ano ang motibo mo sa iyong pagbabahagi ng mabuting balita. You are not sharing the gospel not to say that, magaling pala itong magsalita. Para i-impress mo yung mga tagapakinig, marunong pala itong mag-share ng gospel. Hindi po. Nakikita ho ng Diyos ang ating motibo kung paano po natin i-present ito. Kaya nga po yung ating psalm kanina is Psalm 139. It is the Lord who searches the heart. Sabi nga, nakikintal ng Diyos ang kasuluk-sulukan ng ating puso. Kaya wala tayong may tatago sa Panginoon. Kahit sabihin natin ang motibo mo ay tama, pero mas nakikita ng Panginoon kung anong totoo mong motibo sa iyong paglilingkod. So that is the first. They preach Christ from envy and strife, and they proclaim Christ out of selfish ambition. In verse 17, so sabi dyan, the former proclaim Christ out of selfish ambition. Bukod sa sila po ay merong inggit kay Paul, ano po sabi dito? They also proclaim Christ out of selfish ambition. So what does it mean? Selfish ambition has the meaning of looking out solely for one's own interests regardless of the consequences to others. So ano pong ibig sabihin nito? Sa kaso po ni Apostol Pablo, itong mga leaders na ito, itong mga preachers na ito, they sought to discredit Paul. So gusto nilang siraan si Paul, gusto nilang akusahan si Pablo na kaya siya nakulong dahil may ginawa siyang masama at hindi dahil sa pangangaral ng tama. Sa makatuwid, ang gusto nilang mangyari ay masira ho ang reputasyon ni Paul bilang isang alagad o apostol ng Panginoon. So ito yung tinatawag na selfish ambition.
and also to accuse him falsely and promote themselves. So sila naman ang lalabas na malinis. Sila naman ang lalabas na mabuti. Sila naman ang lalabas na karapat-dapat. Di po ba? So, how's your motive? So, kumusta yung motibo natin pag ganito ho? Masasabi ba natin talagang tayo tapat na nangangaral o naglilingkod sa Diyos? So, ang ibig sabihin po dito ni Paul, ito po ay totoong nangyayari sa loob ng iglesia. Na kapag sabi nga, pag nagsimula sa inggit, magkaroon po ng conflict at siraan. Amen? Kaya, search our motives. And let's pray. Sabi nga, that the Lord may sanctify your motives as you share the gospel. So, from unfaithful preachers, so sa ating pangalawa po is the faithful. So what are the faithful preachers? Verse 15 pa rin, makikita po natin. Some indeed preach Christ from envy and rivalry, but others from goodwill. So goodwill here, the word goodwill here is the positive motive. Samantalang yung kanina po, which is envy, that is the negative. Negative, it's because you want, sabi nga, ang gusto mo doon sa tao, wala siya, kung anong meron siya. Samantalang itong goodwill po, ang ibig sabihin, is desiring what is best for others. That is the word goodwill. You desire what is best for others. So, sabi nga, you wish them well. Okay? Ang gusto mong mangyari, yung kanilang ikabubuti. Yung kanilang ikalalago sa paglilingkod. Hindi yung ikasisira nila. Hindi yung ikasasama nila. Okay? So that is desiring what is best for others. That is the opposite of envy. The believers here were unselfishly pure. They were sympathetic and grateful to the Lord for Paul's faithfulness in proclaiming the gospel. Kaya sabi niya sa verse 16, the latter do it out of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. Because these believers knew that Paul was imprisoned for the defense of the gospel, they showed their love for him. Ipinakita nila yung wagas at totoong pagmamahal. At ito yung mas lalong nagpaibayo ng kagalakan ni Paul na ipagpatuloy ang kanyang pangangaral. Kaya mahalaga po talaga yung ang church ho ay maging compassionate, sympathetic. Amen? So ito po yung church, mga kapatid. Kasi ito yung kalakasan po ni Paul eh. Kaya sabi niya, they do it out of love. Some of them do it out of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. So, hindi ho totally disheartened si Paul sa kanyang imprisonment, bukod sa kanyang pagkakilala sa Panginoon, is through the believers. Sa pamamagitan din po ng mga mananampalataya, siya'y patuloy na nagagalak at napapalakas. Sa 1 Peter chapter 3, so makikita po natin dito sa verse 8, okay, 1 Peter chapter 3 verse 8. Ang sabi po dito, finally, all of you have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind. Do not repay evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, bless. For to this you were called, that you may obtain a blessing. So ito po, sabi ng aklat ng unang Pedro, para po sa lahat ng mga iglesia na sinulatan. Be sympathetic, have unity of mind, brotherly love, sabi dito, tender heart, and a humble mind. So ito yung mas makilala ho ang church sa atin. Mas makilala po tayo bilang isang sympathetic,
mapagmahal, mapagpakumbaba, nagkakaisa na iglesia. Hindi ho nagkakasiraan. Na pag halimbawa may nangyari sa isang kapatid ay kasalanan niya 'yun. So hindi to ay ganoon. Pag may pinagdadaanan, so we sympathize. Nakikidalamhati tayo. Nakikiisa tayo sa kanyang pinagdadaanan. Nandun yung ating kagustuhan na tulungan siyang pasanin yung kanyang kabigatan. Sapagkat siya'y kapatid natin o kamanggagawa natin sa pananampalataya. So ito po ang naranasan ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma at sa mga taga-Filipos. Okay? So, through faithful preachers, they preach Christ from goodwill and they proclaim Christ out of love. That's why their love for Paul is greatly uplifting, causing him to be more joyful. Kaya alam niyo po, ang kagalakan po ng isang ebanghelista ay mas mag-iibayo sa pamamagitan po natin. Okay? Mag-iibayo din. Hindi ko po sinasabing tayo lang. Isa din tayo sa maaaring gamitin ng Panginoon upang mag-ibayo po ang kagalakan ng mga ebanghelista. And we appreciate that. So, in our recent appreciation day, at kinilala po natin, ang inyo pong mga manggagawa. So again, the faithful preachers, they preach from goodwill and they proclaim out of love. They proclaim Christ. And seeing the panorama of his imprisonment in verse 18, ano pong sabi ni Apostle Paul, what then? Kahit may mga taong sumisira sa akin at may mga taong nagmamahal sa akin, what then? Okay? Ano sabi niya? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and in that I rejoice. Ginagamit din ng Diyos ang mga negatibong sitwasyon, ang mga negatibong tao, na may negatibong motibo for the fulfillment of His mission. Parang ang hirap i-reconcile sa isip natin, But sabi dito, Paul always looks at the hand of God working through negative situations, negative people with negative motives for the fulfillment of his mission. And in that, sabi dito, he rejoices. So ang kanyang kagalakan ay may proklama ang Panginoong Hesus sa kung anong nais ng Diyos na pamamaraan. Sa kung anong pamamaraan na inalaw ng Panginoon. Basta't may proklama ang Panginoon, may pahayag ang Panginoon, ito ang kagalakan niya ni Apostol Pablo. Ganon din po ba tayo mga kapatid? Na kahit may mga taong ginagamit sa atin, sabi nga, may na-encounter tayong mga taong negatibo, sinisiraan tayo, may maling motibo, pero ginagamit sila ng Panginoon for the fulfillment of our mission. And in that we rejoice. Dahil hindi dahil sa kanila, tayo'y tumigil sa pangangaral. Amen? So sila po'y ginamit din ng Panginoon sa atin. Hindi sila ang tinik, sabi nga, na magpahulang hanggan sa ating pagbiministeryo. So sila po ay oportunidad upang ipagpatuloy natin ang ating pangangaral ng mabuting balita. Okay? So sabi ni Paul, I rejoice. Ito ang kagalakan ng ebanghelista. So bukod na ang kanyang kagalakan po is the progress of the gospel through the years, through the centuries, the gospel continues to be preached. Marami pang naaabot ang mabuting balita. We rejoice. Kahit hindi natin kilala yung mga taong napapangaralan, kahit iba ang kulay ng balat ng mga taong nakakapakinig ng mabuting balita, we rejoice. Amen? Nagagalak tayo sa marami pang mga taong naaabot ng mabuting balita. Nagagalak din tayo sa mga sitwasyon at mga kaganapan sa buhay natin na ginagamit ng Diyos para maisakatuparan natin ang pagmimisyon. So that is our joy. The progress of the gospel and the proclamation of Christ. So the next two, the third point here is the praise of my Lord in verses 19 to 21.
And our fourth is the pursuit of the body. From verse 22 to 26, ito po ay sa ating second part. Biyaya po ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Diyos, sa iyo pong salita. Salamat po sa kagalakan na taglay po namin ang inyo pong salita, ang mabuting balita at ang oportunidad at ang kakayanan na maibahagi po namin ang katotohanan ito sa mga tao. Nawa po ang kagalakan po namin ay maging katulad po nung kay Apostol Pablo. Kung paano po niya tiningnan ang kanyang pagkakakulong ng positibo at kapakipakinabang sa kanyang pagiging isang alagad ninyo, Diyos. Ganon din po namin tingnan ang amin pong mga pinagdadaanan, na ito'y oportunidad namin upang ipagpatuloy po namin ang aming paghahatid ng iyo pong salita. At hindi lamang kami basta maging tikom sa kung ano po ang iyo pong ginawa sa amin, O Diyos. At kahit sa mga taong maaaring nagdudulot ng kalungkutan sa aming kalooban, na may maling motibo laban po sa amin, sila din po ay tingnan namin bilang isang instrumento mula sa iyo para ipagpatuloy po namin na i-proclaim ang aming Panginoong Hesus. Purihin ka, Ama, sa lahat ng ito, sa pangalan ng iyong anak na si Hesus. Amen at amen. Okay, purihin po ang Panginoon.